Ayon sa ulat ng @hoopshype, ni-waive na ng Indiana Pacers si James Wiseman, ang dating number 2 overall pick ng 2020 NBA Draft. At ngayon, marami ang naniniwala na dapat kumilos agad ang Los Angeles Lakers para kunin siya bilang backup center ni DeAndre Ayton, lalo na't may iniindang injury si Jackson Hayes. Matapos i-waive ng Pacers, magiging unrestricted free agent na si James Wiseman, isang 7-foot big man na may potensyal pa ring ma-develop sa tamang sistema. Sa loob ng 5 seasons, naglaro siya para sa Golden State Warriors, Detroit Pistons at Indiana Pacers. May career average siyang 9.1 points, 5.6 rebounds at halos 19 minutes per game. Hindi ito spectacular na numero, pero kung iisipin mo, sakto siya sa pangangailangan ng Lakers ngayon, lalo na sa frontcourt depth. Sa kasalukuyang lineup ng Lakers, si DeAndre Ayton ang pangunahing center. Ang backup sana ay si Jackson Hayes, pero ayon sa ilang insider reports, may iniindang injury ito. Para kung sakaling magkaroon ng problema sa backup center, meron agad silang mabunot sa bench. Dahil dito, nagiging manipis ang interior presence ng team. Kung sakaling makuha ng Lakers si Wiseman, hindi lang sila magkakaroon ng insurance sa posisyon, kundi may pagkakataon pa silang mag-develop ng young big na pwedeng maging long-term piece. Ang kagandahan pa nito, hindi kailangang isakripisyo ng Lakers ang kahit sinong major role player. Pwede nilang i-activate muna si Wiseman sa training camp spot habang pwede ring i-adjust ang rotation sa pamamagitan ng paglagay kay Bronny James sa G League temporarily o kaya palitan muna si Koloko o Kylor sa two-way slot. Simple, flexible at logical move para mapalakas ang depensa. Offensively, maganda rin ang fit ni Wiseman. May soft touch siya sa ilalim, marunong mag-roll sa pick and roll at kayang mag-finish gamit ang athleticism. Sa depensa naman, kahit hindi pa elite rim protector, may length at timing siyang pwedeng ipolish sa ilalim ng bagong defensive scheme ni Coach JJ Redick. Tandaan natin, kapag nagkaroon ng pagkakataon na makasabay sa mga veterano tulad nila LeBron at Ayton, malaking tulong iyon sa pag-improve ng kanyang game IQ at disiplina. At kung titingnan mo ang Lakers roster ngayon, kulang talaga sila sa interior defense at shot blocking kapag wala si Ayton. Si Vanderbilt ay hustler pero undersized. Si Hayes ay athletic pero inconsistent. Si Wiseman, kapag nagamit ng tama, pwedeng magbigay ng rim protection, rebounding at presence sa paint na kailangan ng Lakers, lalo na't kapag kalaban nila ang mga malalakas sa loob gaya ng Denver o Houston Rockets. Sa totoo lang, ito ang klase ng low-risk, high-reward move na dapat ginagawa ng front office ni Rob Pelinka. Libre si Wiseman, bata pa, may 7-foot frame at gustong patunayan ang sarili matapos mabigong magtagumpay sa mga naunang team. Kung mabibigyan ng tamang role at minutes, maaaring maging perfect backup siya ni Ayton habang binibigyan ng panahon si Hayes na makarecover. At higit sa lahat, hindi mo kailangan ng malaking cap space para dito. Ang tanong lang, kikilos ba ang Lakers bago maagaw siya ng ibang team? I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!